Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ng Pilipinas sa bawat presidente? Mula kay Diosdado Macapagal hanggang sa mga sumunod na administrasyon, hindi nawawala ang utang sa listahan ng gobyerno. Pero gaano nga ba kalaki ito? At kaninong panahon ito pinakabumigat? In this video, titingnan natin ang historical na utang ng ating bansa. Ang mga datos na ito ay galing mismo sa records ng Bureau of the Treasury at mga government financial reports. Malalaman natin kung paano nagbago at lumobo ang utang ng Pilipinas sa bawat termino at kung paano nakaapekto ang mga pangyayaring lokal at pandaigdigan sa ating ekonomiya. Kaya simulan na natin ang paglalakbay sa kasaysayan ng utang ng Pilipinas sa bawat presidente. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Presidente Diosdado Macapagal, 1961 to 1965. Si Diosdado Macapagal ang tinaguriang poor boy from Lubao at kilala siya bilang Father of Land Reform sa Pilipinas. Siya rin ang naglipat ng Araw ng Kalayaan mula July 4 papuntang June 12 para mas tumugma sa tunay na kasaysayan ng ating kalayaan. Sa kanyang termino, ang utang ng Pilipinas ay nagsimula sa 700 milyong pesos noong siya'y umupo bilang presidente at umabot ng halos 2.3 bilyong pesos nang matapos ang kanyang panunungkulan noong 1965. Ibig sabihin, halos 3 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba? Noong panahon ni Diosdado, lumaki ang epekto ng peso devaluation sa ating utang. Mula 2 pesos kada dolyar, biglang naging halos 3.9 ang palitan. Kaya kahit hindi ganun kalaki kung dolyar ang pagbabasehan, medyo mabigat na agad kapag piso ang usapan. Presidente Ferdinand Marcos Sr., 1965 to 1986. Si Ferdinand Marcos Sr. ang pinakamatagal na nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas, mahigit 2 dekada mula 1965 hanggang 1986. Kilala ang kanyang panahon sa malalaking infrastruktura, deklarasyon ng martial law at malawak na pangungutang sa ibang bansa para pondohan ang mga proyekton ito. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng Pilipinas ay nasa halos 2.3 billion pesos. Ngunit pagdating sa dulo ng kanyang termino noong 1986, ito ay lumobo at umabot ng mahigit 395 billion pesos. Ang paglobo ng utang ay bunsod ng malalaking foreign loans mula sa World Bank, IMF at iba pang bangko para sa mga proyektong infrastruktura at gastusin ng gobyerno. Ibig sabihin, halos 170 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba? Noong panahon ni Marcos, bumagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar. Mula 3.9 noong 1965, umabot ito ng halos 18.60 pesos kada dolyar pagdating ng 1985. Dahil sa sobrang taas ng utang at pagbagsak ng piso sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., napilitang humingi ang Pilipinas ng tulong sa IMF at nagsimula ang tinatawag na Philippine Debt Crisis. Kaya't noong 1980s, halos 1/3 ng pambansang budget ay napupunta lang pambayad utang. Presidente Corazon Aquino, 1986 to 1992. Si Corazon Cory Aquino ang unang babaeng presidente ng Pilipinas at naging simbolo ng demokrasya matapos ang EDSA People Power Revolution. Sa kanyang pamumuno, nagsimula ang matinding hamon ng pagbabayad sa napakalaking utang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 395 billion pesos. Sa paglipas ng kanyang 6 years na panunungkulan, ito ay patuloy na lumaki hanggang umabot ng halos 870 billion pesos noong 1992. Ibig sabihin, halos 2 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba? Sa panahon ni Cory, ang piso laban sa dolyar ay lalong humina.
Mula 20 pesos kada dolyar noong 1986, naging 25 pesos kada dolyar pagdating ng 1992. Kaya't kahit nakapagbayad ang gobyerno, ramdam pa rin ang bigat ng utang dahil sa pagbaba ng halaga ng piso. Presidente Fidel Ramos, 1992 to 1998. Si Fidel V. Ramos ay kilala bilang Steady Eddie. Siya ang nagdala ng political stability at economic reforms sa bansa matapos ang magulong panahon ng dekada 80. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang tinatawag na Tiger Cub economy ng Pilipinas. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 870 billion pesos. Pagkatapos ng kanyang 6 na taon, umakyat ito sa halos 1.5 trillion pesos noong 1998. Ibig sabihin, halos 2 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba? Noong panahon ni Ramos, bumaba pa nga ang piso laban sa dolyar. Mula 25 pesos kada dolyar noong 1992, naging halos 40 pesos kada dolyar pagdating ng 1998. Ibig sabihin, mas mabigat na sa piso ang bawat dolyar na uutangin at babayaran ng gobyerno. Presidente Joseph Estrada, 1998 to 2001. Si Joseph Estrada, o mas kilala bilang ERAP, ay nanungkulan mula 1998 hanggang sa mapatalsik noong 2001. Sa kanyang termino, nag-focus siya sa mga programa laban kontra kahirapan, ngunit naapektuhan ito ng Asian Financial Crisis. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 1.5 trillion pesos. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan noong 2001, ito ay umakyat sa halos 2.4 trillion pesos. Ibig sabihin, halos 1.6 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba, noong panahon ni ERAP, lalo pang humina ang piso. Mula 40 pesos kada dolyar noong 1998, naging halos 50 pesos kada dolyar noong 2001. Mas bumigat ang utang dahil dito. Presidente Gloria Macapagal Arroyo, 2001 to 2010. Si Gloria Macapagal Arroyo ang anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal at nagsilbi bilang Pangulo ng halos 9 na taon. Ang kanyang termino ay puno ng political controversies, pero tumagal siya dahil sa kanyang economic programs. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 2.4 trillion pesos. Sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2010, ito ay tumaas ng halos 4.7 trillion pesos. Ibig sabihin, halos 2 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba, noong panahon ni GMA, sumiklab ang global financial crisis noong 2008, kaya't kahit umunlad ang ekonomiya, napilitang mangutang ng malaki ang gobyerno para maipagpatuloy ang mga programa. Presidente Benigno Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Si Noynoy Aquino ay anak ni na dating Pangulong Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino. Kilala ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon at sa tinaguriang Daang Matuwid. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 4.7 trillion pesos. Pagkatapos ng kanyang termino noong 2016, ito ay umakyat sa halos 6.1 trillion pesos. Ibig sabihin, halos 1.3 times lang ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Mas mabagal ang pagtaas ng utang ng bansa kumpara sa mga nauna. Alam mo ba? Noong panahon ni Pinoy, bumaba ang debt-to-GDP ratio. Ibig sabihin, mas mabilis lumaki ang ekonomiya kaysa sa utang. Kaya't maraming ekonomista ang nagsasabing bumuti ang fiscal health ng bansa sa panahon ng panunungkulan niya. Presidente Rodrigo Roa Duterte, 2016 to 2022.
Si Rodrigo Duterte ang kauna-unahang presidente mula Mindanao. Kilala siya sa kanyang kampanya laban sa droga at sa ambisyosong Build, Build, Build Infrastructure Program. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 6.1 trilyon pesos. Sa pagtatapos ng kanyang termino noong 2022, ito ay lumobo sa halos 13.4 trilyon pesos. Ibig sabihin, halos 2.2 times ang tinaas ng utang ng bansa matapos ang kanyang panunungkulan. Alam mo ba, malaking bahagi ng paglobo ng utang noong panahon ni Duterte ay dahil sa pandemya. Dahil sa COVID-19, napilitang humiram ng malaki ang gobyerno para sa ayuda, health response at economic recovery programs. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 2022 to present. Si Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang termino, nagpatuloy ang hamon ng mataas na utang na iniwan ng pandemya. Sa kanyang unang taon bilang presidente, ang utang ng bansa ay nasa 13.4 trilyon pesos. Sa kasalukuyan, taong 2025, ito ay umabot na ng halos 17.6 trilyon pesos. Ibig sabihin, halos 1.3 times ang tinaas ng utang ng bansa sa loob lang ng kanyang unang 3 taon. Alam mo ba, mayong panahon ni Marcos Jr., isa sa pinakamalaking alalahanin ay ang inflation at mataas na gasto sa interes ng utang na umaabot na ng trilyon kada taon. Noong 1986, nasa 7,000 pesos lang kada Pilipino ang katumbas na utang ng ating bansa. Ibig sabihin, sa ilang taon lang na lumipas, halos 20 times na ang itinaas ng utang ng bawat isa sa atin. Kung hahatiin natin ang utang ngayong 2025 na 17.6 trilyon pesos sa populasyon ng ating bansa na nasa 117 milyon, lalabas na ang bawat Pilipino ay may katumbas na utang na halos 150,000 pesos. At ayan na nga, ang utang ng Pilipinas sa bawat presidente. Ngayon, alam na natin kung paano lumobo ang utang ng Pilipinas mula sa panahon ni Macapagal hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Kung sa personal na utang ay nahihirapan na tayong magbayad, isipin mo na lang ang bigat ng utang ng buong Pilipinas. At kung lumalaki ito taon-taon, sino nga ba talaga ang magbabayad sa huli? Kung nagustuhan mo ang video na ito, at may natutunan ka tungkol sa utang ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating kwentuhan tungkol sa history at ekonomiya ng bansa. At syempre, i-comment mo din kung sinong presidente ang tingin mo ang nagpabigat sa utang ng Pilipinas o kung sino kaya ang makakapagpababa nito sa hinaharap. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!